Okay. Muli isang magandang araw po sa bawat sa atin. Ngayon po ay March 22, 2025. Po. By next month, April, ilang araw na lang po, 22, 29, bali 11, 9 days more to go, then April na po. So pagdating po ng April, ito po ay ang pag-obserba, pag-celebra, pag-alala po sa paghihirap po na dinanas ng ating Panginoong Kristo doon po sa nung panahon na siya po ay magdanas ng mga pahirap sa kamay po ng mga sundalo Romano po, hanggang sa siya po ay mamatay doon sa krus, doon po sa bundok ng Golgotha, doon po sa makarating po siya may Kalbaryo, ika nga. So, ngayon, 1, 2, 3. So, ang kasunod po niyan ay March 29 sa next week. Tapos po, ang susunod nun ay March 2, April 2, 1, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5. Ang kasunod po noon, April 5, tapos po, April 12. So, doon po sa na yon, April 5 and April 12. March 29, April 5, April 12. So, 3 weeks, 3 Saturdays na lang po. At yung po mga panahon na yun ay kumbaga, i-devote po natin ang ating pag-aaral po doon sa mga dinanas ng ating Panginoong Hesukristo hanggang siya po ay mamatay doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo po. But for now, ang mensahe po na ating pagsasalu-saluhan ay nakabase po sa aklat po ni San Lucas, no po. Ito po ay nakabase sa aklat po ni San Lucas, Kabanatang 3, talatang 36 hanggang sa 39. Ganito po ang sinasabi sa Tagalog po. Mamaya po, ito po ay babasahin ko sa wikang Tagalog. Kasi po maraming mga saltado na kataga na gusto kong marinig po ninyo. Alam ko, hindi po ninyo naunawaan, hindi po ninyo naiintindihan ang ibang mga salita. Bagaman ako din po ay hindi ko masyadong naiintindihan yon. Salamat sa Panginoon at mayroon din pong Tagalog na pwede pong pagbasihan kung ano po ang ibig sabihin sa wikang Kapampangan. Okay, dito po sa aklat po ni San Lucas, Kabanatang 7, talatang 36 hanggang sa 39 ay ganito po ang sinasabi. Dito po sa taas, mayroon pong nakasulat na si Jesus sa bahay ni Simeon na Pariseo. Ito pong si Simeon Pariseo, ito po ay isa sa mga leader ng church doon sa iglesia doon sa panahon nila na nangangaral, nagtuturo, nagpapahayag ng mga doktrina, ng mga kautusan po nila, yung mga batas po nila nung panahon iyon. Verse 36, ganito po ang nakasulat. Inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayan namang yaon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo. Kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro at lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Siya'y nananangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok, hinagkan at pinahiran ng pabango. Nang makita ito ng Pariseong nag-anyaya kay Jesus, sinabi nito sa sarili. Inisip lang po niya, kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung ano, kung sino, at kung anong uri ng babae ang umihipo sa kanya. Isang makasalanan.
Yun po ang laman po ng talatang 36 hanggang sa 39. Ngayon po, babasahin ko po ito sa wikang Kapampangan. No po? Kasi po, mas marami po ang, alam kong nagnanais na gusto rin makarinig po ng salitang Kapampangan na galing po sa Biblia. Dito po sa aklat po ni San Lucas, no po, ang ano po nito, ang ano po nito ay ang ing Biblia, ding banal ito po, ding banal kasulatan, makilaman, karing matwa at bayong tipan, mi baldog, king amano, Kapampangan. Okay. Ang sarap po pakinggan, ano po. Basahin ko nga po ulit, ito po. Okay. Ding banal kasulatan, makilamang, karin matwa at bayong tipan, ami baldog, king amanong Kapampangan. Amen. Okay. Ang banal na kasulatan na may laman na matanda at bagong tipan na isinalin sa wikang Kapampangan. Yun po ang ibig sabihin nun. Okay. San Lucas, Kapitulo 7, versikulo 36 hanggang 39, makanyan po ing makasulat kini pumbabo o dito po sa taas, ing makasalanan a babae minulis ungwento karimbitis ng Jesus. Ang makasalanang babae na nagpunas ng alabastro o pabango sa paa ni Jesus. Amen. Versikulo 36, ani po ing makasulat. At pagsabihan ng mayap ng metong karing Fariseyos, king makyabe yang mangankeya, at linubya king balena ng Fariseyo, at meghiligya king dulang. Ito po yung ito po yung nahanap ko. At oyni ing metong nga babae, king syudad iti, palpikasalaya, at inyang nga ustana, at king dulang king balena ng Fariseyo, migdalayang metong vasong alabastro maki ungwento, at inyang atyu na yung makatalakad king gugulutan na karingkeyang bitis, menangis siya at pigmulan nung diligan na laking king luana ding bitis na at kukuskusanan na laking buwak na ning keyang buntok, at uma na lang taimting ding bitis na at pupulisan na la king ungwento. At 30 maani po ing makasulat. At inyang akakit na itining Fariseyong minagkatkeya, minyabi king sarili na ngana. Iting lalaki, nung manulaya, kilala ni nung nino at nung nanuya, kaniwan ing babaeng tatagkilkeya, uling palpika salaya. Ang babaeng ito ay makasalanan. Yun po ang ibig pong sabihin nun. Kung manghuhula o kung propeta, kung lingkod ng Diyos ang taong ito, alam niya kung sino at kung ano ang uri ng pamumuhay ng babaeng humihipo sa kanya. Siya ay makasalanan. Yun po ang salita dito. Po. Sa buhay po ng mga tao. Sa buhay po ng mga tao. Napakadali po yung yung mag-judge, po? Yung hatulan kaagad yung isang tao. Po? Nakakalimutan yung salita na tingnan mo muna ang sarili mo bago mo tingnan ang puwing ng yung kapwa. Po? Dito po sa dito po sa ating binasa, yung po sinasabi na inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseyo. Alam po rin nyo, katakataka po ang isang pangyayaring ito. Sapagkat ang mga Pariseyo, kasama po ng mga Saduseyo, sila po ay
sila po yung mga nagpe-persecute, sila po ang patuloy na umaayaw, nagagalit, pinagbabawalan ang Panginoong Hesukristo na mangaral siya, na siya ay magsalita patungkol sa paghahari ng Diyos. Sila po. Kung tutuusin po, sila ang dapat na manguna, mangaral, magpahayag, magbahagi ng salita ng kaligtasan. Subalit sila pa mismo ang pumipigil doon sa mga tao na nagnanais makapagbahagi, magpaliwanag, magpahayag ng salita ng kaligtasan. Kaya po nakakapagtataka. Salamat sa Panginoon. Bagaman hindi maganda ang samahan ng Pariseo, Saduceo at ng ating Panginoong Jesucristo. Pero sa pagkakataon po ito, ang Pariseyong ito ay ninais niya na makadaupang palad ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-imbita niya sa kanya na siya po ay makasama niya sa pagkain. Dito po sa ating nabasa, sabi dito pumaroon siya sa bahay at dumulog sa hapag. Dito po sa binasa nating Kapampangan ay nakasulat, dinulog niya king dulang. Yung pong dulang, ito po nung nakatira ako dito sa May Concepcion Atin kami pong meron po kaming dulang. Yung pong dulang, yung pong lamesa na walang paa. Lamesa po na walang paa. Halos 4 inches lang po ang taas nito doon sa sahig. Meron lang po siyang tukod na maliit. Yung po ang tinatawag na dulang. Alam po ninyo, medyo nagkaroon po ako ng kaisipan na yung painting na Last Supper ng ating Panginoong Jesucristo ni ginawa ni Da Vinci. Ni Leonardo da Vinci. Tingnan po ninyo, pansinin ninyo, mayroon po, sila po ay kumakain at sila ay nakaupo doon sa isang lamesa. Nagtataka ako, wala pang lamesa noon, papaanong na-imprint o nakita ni Da Vinci na ang Panginoon kasama ang kanyang mga alagad ay kumakain at sila ay nandoon sa isang lamesa. Yun lang po ang nakita ko. Sa akin lang po yun. Pero pansinin po ninyo, wala pa pong lamesa noon. Dulang. Hapag. Mababa po ang hapag na kanilang pinagkakainan noon. Salamat sa Panginoon. Tuloy po natin ang ating pagbasa. Okay, ulitin ko po. Inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Verse 37. Sa bayan namang yaon ay may isang babae na nabalitaan niyang kumakain. Okay. Yung po munang Pariseo. Okay. Praise God. Ang ating po Panginoong Jesucristo. Alam niya na galit. Alam niya laban sa kanya. Alam niya na hindi pabor sa kanya ang mga Pariseo. Pero nang siya po ay inanyayahan ng Pariseyong ito na siya po ay makasama niya doon sa hapag para po siya ay kumain. Pumayag po ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi siya nagtanong. Sapagkat ito ang nakita ng ating Panginoong Jesucristo, ito ay kanyang pagkakataon, isang oportunidad kung paanong ang salita ng Diyos ay maibabahagi niya, ang salita ng Diyos ay maipapahayag niya, ang salita ng Diyos ay ipapangaral niya doon sa Pariseyong yon na naglakas loob na siya ay imbitahan, anyayahan na makasama sa pagkain. Salamat sa Panginoon. Tayo po na mga Kristiyano, mga mananampalataya, lalo na po tayo mga pastor, tayo po ng mga evangelista, mga tagapagturo, nagpapahayag ng salita ng Diyos. Pag tayo po ay inanyayahan, huwag po natin titingnan kung ano po ang denominasyon, kung ano ang pananampalataya, kung ano po ang paniniwala ng taong yan. Pag inanyayahan po tayo, gawin po natin ito ay isang oportunidad na tayo po ay makapagbahagi ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagdalo
makisalo sa Kanya. Ano po? Sa ating pong pagdalo sa pakikisalo sa ating Panginoon, doon po sa mga hindi mananampalataya. May babahagi po natin ang salita ng Diyos. May babahagi po natin ang Panginoong Kristo, ang kanyang mga kabutihan, ang kanyang pagbibigay ng buhay na walang hanggan. Huwag po natin meron po kasi akong nakita. Meron po akong narinig. Meron akong narinig isang mangangaral sa lingkod ng Panginoon. Nangangailangan ng isang trabahador, ang isang iglesia, ang isang ministry. Nangangailangan ng isang ministry. Ang sagot po niya, maghanap kayo ng ganito, na qualified sa ganitong trabaho, qualified sa ganitong posisyon, pero dapat isang Kristiyano, isang mananampalataya ang inyong kukuhanin. Kung walang ganyan, wag na lang. Alam po ninyo, isang pagkakataon na po natin na yun na tayo po ay makapag-imbita ng isang hindi mananampalataya, ng isang hindi kumikilala sa Panginoon. Sapagkat kung siya po ay ating maisasama doon po sa oras ng gawain na siya po ay nagtatrabaho doon, marami po ang posibilidad, malaki ang posibilidad na ang taong ito na hindi kumikilala sa ating Panginoong Jesucristo, siya po ay kumialala, tumanggap sa ating Panginoon. Isang kaluluwa ang nailapit natin sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Huwag po natin titingnan kung anong denominasyon, kung anong relihiyon, kung anong organisasyon po sila kasama. Ang mahalaga, may pahayag natin, may bahagi po natin ang salita ng Diyos. Pag tayo po ay nangangailangan, mas maganda po yung mga hindi mananampalataya ang ating maanyayahan. Yan po, upang sa gayon, mas marami pa po ang makakilala sa ating Panginoon. At sabi nga po ng ating Panginoong Jesucristo nung utusan niya ang mga alipin niya, ang sabi niya, pumunta kayo doon sa mga pangunahing daan. Pumunta kayo doon sa mga iskinita, doon sa mga lugar na tawagin ninyo ang mga pipi, ang mga lumpo, ang mga walang kakayahan. Lahat po ay pinapatawag ng ating Panginoong Jesucristo upang sila po ay magkaroon ng pagkakataon na makarinig ng salita ng buhay, makarinig ng kabutihan ng Diyos. Huwag po natin lilimitahan ang pagbibigay ng oportunidad na makakilala ang mga tao. Qualified sila doon sa lugar na yun? Yes, why not? Tanggapin po natin sila. Tanggapin po natin sila. Yun po yung ating, yun po yung mission po natin, yun po yung goal natin dito. May bahagi po ang kabutihan ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit na sa anong kaparaanan ay may bahagi po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, pag gano'n, tanggapin po natin. Maski na po sino siya, maski na ano siya. Hindi siya qualified. Tayo po, hindi mo po tayo qualified nung tawagin po tayo ng ating Panginoon sa ministeryong ating kinatatayuan ngayon. But God qualifies us. Hindi tayo qualified. Hindi tayo karapat-dapat. Pero ang Diyos ang gumawa ng paraan upang tayo ay mapunta sa ganitong lugar, sa ganitong kalalagayan. Ano po? Yung pong Pariseyo na ito, tinitingnan kung ito man pong kanyang ginawa na pag-anyaya sa ating Panginoon Jesucristo, kung ito man po ay taas sa kanyang puso o pakitang tao lang. Hindi po mahalaga yun eh. Ang mahalaga ay makakarinig po siya ng salita ng Diyos. Ano po? Makakarinig po siya ng salita ng Diyos. Praise God. Pangalawa po, mga Kristiyano daw, mga mangangaral, mga mangangaral daw. Inakusahan kanya, ito pong Pariseyo na ito. Isa siyang mangangaral, Isa po siyang nagbabahagi ng batas ng mga kautusan. Pero inakusahan po niya kaagad ang babae. Inakusahan niya agad ang babae. Ano po ang sabi niya? Dito po sinabi niya, sana alam niya, Sana alam niya kung anong uri, kung sino at kung anong uri ng buhay meron ang babaeng to. Siya ay makasalanan.
Ano po? Judgmental. Huwag po tayong maging judgmental. Ano po ang sinabi roon? Sa aklat po ni San Mateo, huwag kayong humatol upang kayo ay hindi hatulan. Ang panukat na ginamit ninyo sa paghatol ay siya rin naman panukat na gagamitin sa inyo. So, malay po natin, baka mas mabuti pa yan. Baka mas maayos pa yan kaysa sa atin. Mas maayos pa yan yung hinahatulan na makasalanan yan. Ganun po ang ano po? Do not judge others so that you will not be judged. Matthew chapter 7 verse 1. Yung po sinabi doon, do not judge others so that you will not be judged. Ano? Lahat po tayo Pare-pareho po tayo. Doon po sa panukat ng Diyos, doon po sa panukat ng ating Panginoon, lahat po tayo wala pong exempted. Lahat po tayo ay nagkasala, lahat po tayo ay hindi nakaabot sa pamantayan ng ating Panginoon. So sino po tayo na magyayabang na hatulan po natin ang ating kapwa? Yan ay makasalanan. Tandaan po natin, kasama rin po tayo dun sa mga sinasabi na yun. Lahat ay nagkasala, hindi nakaabot sa pamantayan ng ating Panginoong Diyos. Yun po ang ano natin, yun po ang iisipin natin. Yun po ang iisipin natin. Ito po yung yung pag-uusapan po natin, itong Fariseo na ito Ang ano doon, yung pag-imbita ba niya doon sa lingkod ng Panginoon? Yung pag-imbita ba niya doon sa servant ng Panginoon? Ito ba ay tuas sa kanyang puso? O ito ay pakitang tao? Maski na ano pa po yan. Ang mahalaga, inimbitahan ka, pumunta ka. Pangalawa, huwag mo nga hatulan. Agad yung kapwa mo na ano. Yung sinasabi, yung self-righteous, mas mabuti ako dyan. Masama yan, makasalanan yan. Ano po? Pare po yung ano dun sa, nakikita po ninyo yung kung matandaan po ninyo yung nanalangin yung dalawang lalaki. Isa pong Pariseo at saka isang publikano. Lucas chapter 18 verse 9. Ano po? Chapter 18. Ano po? Yung nanalangin po ang isang publikano at ang isang Pariseo. Ang sabi po ng isang Pariseo, salamat po o Diyos. Hindi ako katulad ng isang taong ito. Ako po ay nagbibigay ng aking ikapo. Ano po? Nagbibigay po ako ng aking ikapo. Hindi katulad ng isang taong ito na isang magnanakaw. Yun po ay isang Pariseo. Yun po. Tapos yung pong publikano. Anong sabi po sa Biblia? At ang publikano ay nanalangin. Hindi man lang makatingin sa langit, dinadakukan ang kanyang dibdib at ang sabi niya, Diyos, ako po ay makasalanan. Imbis po nahatulan natin ang ating kapwa. Sabihin natin sa Diyos, Panginoon, makasalanan po ako. Ito nga po publikano Hindi nga po siya makatingin sa langit. Inamin niya na siya ay makasalanan. Do not judge others. Yan po yung mga Pariseo. Ano po? Okay. Doon naman po sa babae. Ano po? Yung ano na ito Sila nga po yung nangangaral, sila po nagtuturo ng batas. But do they walk the talk? Ginagawa po ba nila yung kanilang mga sinasabi? Hindi po, taliwas. Taliwas sa kanilang sinasabi ang kanilang mga gawa.
taliwas sa kanila sinasabi. Utos sila ng utos. Pero sila ayaw nilang kumilos. Yung babae, ano po, dito po sa verse 37, ano po sinasabi rito? Verse 37. Ganito po ang sinasabi. Sa bayan namang yaon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo. Ano po? Nabalitaan po niya na ang ating Panginoong Kristo ay nandoon. Hindi po siya inanyayahan. She was not invited. But she has this audacity. No? She has this initiative na pumunta sa ating Panginoon. Gusto niya makita, gusto niya makadaupang palad, gusto niya marinig, gusto niya madama ang presensya at kapangyarihan ng ating Panginoon. Napakasakit na po. Yung nagyayaya ka na sa mga tao, sa mga kaibigan, sa mga kapwa, sa kapitbahay, sa mga mahal sa buhay. Aanyayahan mo sila na sila ay magpunta, dumalo sa gawain. Hindi ka man lang papansinin. Hindi man lang sige, pupunta ako. Ano po? Yung iba, sasabihin, pupunta ako, tapos hindi lang pupunta. Sa Kapampangan po, yung sinasabi na, tango ng basti, bangkanita agad, ikawani. Ano po? Pero itong babaeng to, makasalanan po ito. Sinasabi ng Pariseo, isang makasalanan yan. Pero siya po mismo ang nagkaroon ng sarili niyang initiative na puntahan ang ating Panginoon Kristo. Hindi po siya inanyayahan. Interesado siya na makita, makasausap, makadaupang palad, mahipo ang ating Panginoong Kristo. Bakit siya na makasalanan? Amen. Sana po lahat. Ang sarap po sigurong tingnan. Ano po, ang sarap sigurong tingnan. Lalong-lalo na po, kung yung mga mahal mo sa buhay, mga kamag-anakan mo, magmula sa iyong mga magulang, pinsan, pamangkin, mga kapatid, mga tiyahin, tiyuhin, mga lola't lolo, mga kasama mo sa gawain, kumikilala sa Panginoon, naglilingkod, nagpupuri, sumasamba, dumadalangin sa Panginoon, pumapalakpak sa Panginoon. Ang sarap tingnan kung doon sa isang lugar ng isang church, ang iyong buong sambahayan, ang iyong mga mahal sa buhay, magkakasama kayo na dumadalo. Lahat interesado na makakilala, makarinig, makadaupang palad ang ating Panginoong Kristo. But sad to say, napakahirap. Sabi po dito, yun po yung una. Mayroon po siyang sariling initiative na puntahan ng ating Panginoong Kristo. Ano pa po ang attitude ng isang makasalanan? Ano? Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo, kaya't nagdala siya ng pabango nasa sisidlang bastro. Narinig niya na ang ating Panginoon Kristo ay nandoon. Nabalitaan niya na ang ating Panginoon Kristo ay kumakain doon sa bahay ng isang Pariseo. Nagkaroon po siya ng interest na makita ang ating Panginoon Kristo. Nagkaroon po siya ng interest na makasama, makadaupang palad ng ating Panginoon Kristo. Hindi lamang po yan. Sa kanyang pagpunta na makita ang ating Panginoon Kristo, may dala po siya. May dala po siya. She has something to offer to our Lord Jesus Christ. Ano po yung Sa mga church po. Yung iba po nag-a-attend na church. Meron po eh. Meron po eh. Yung iba nagpupunta sa church. Para tingnan lang kung ano ang nangyayari sa church. Maganda ba yung mga praise and worship? Sino ba yung mga ngaral? Matagal ba yung pangangaral? Maiksi ba? Yung bang pangangaral ay patungkol sa kung paano ka yayaman, kung paano ka magkakapera, kung paano ka kikita? Ganun ba? Yung iba magpupunta ng church.
Oh, saan makachinelas na, maka-short pants lang, huwag naman po ganun na. Respetuhin po natin ang pagdalo sa bahay-sambahan. Doon po sa bahay-sambahan, hindi po yung mga tao na nandiyan ang ating pinupuntahan. Pag tayo po ay nagpunta sa simbahan, ang pinupuntahan po natin ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ang kanyang mga salita na ipinapahayag doon sa pulpito ng kanyang lingkod. Amen. Ganyan po ang maging attitude natin. Ito pong babaeng ito, hindi lamang po siya naging masipag na magpunta, hindi lamang po siya nagkaroon ng initiative na magpunta, na hindi siya inimbitan, pero sa kanyang pagpunta doon, sa kanyang pagdalo, may dala po siya. She has something to offer. Sasabihin mo sa akin, wala naman akong pera eh. Kapatid ko, hindi naman po pera ang nagpaigaway, nagpunta doon sa church, hindi naman po pera ang inaasahan na may ibibigay mo eh. The mere fact na ikaw ay nandoon, your presence is what matters unto God. Ang presensya mo, yun ang importante sa Diyos. Hindi importante yung kung magkano ang iyong ibibigay sa Diyos. Tatandaan po niyo yung matandang babaeng balo? Yung matandang babaeng balo, nag-offer po siya sentimos. Ang sabi po sa Biblia, yung sentimos na yun na po ang kauli-hulihan na kanyang kayamanan. Kayamanan po ang tawag nila doon. Yun po ang kauli-hulihan na kanyang kayamanan na ibinigay niya. Pagkabigay niya, yun na po kasi ang kanyang pagkain. Pagka hindi na po siya kumain, mamamatay na po siya. Yun po ang kauli-hulihan. Sentimos lang po. Meron siyang mga kasabay na nagbigay na mayayaman. Nagbigay ng napakararami. Ang ating Panginoong Hesukristo, ang sabi niya, mas pinagpala niya, mas nasihan siya doon sa matandang babaeng balo. Bakit? Kasi ang sabi niya, yung sa kanya, ibinigay niya, yung buong nasa sa kanya. Yung mayayaman, ang ibinibigay na, yung mga labis-labis lang. Alam po ninyo kung ano ibig sabihin ng labis-labis lang? No po, yung napipilitan lang po. No? Napipilitan. Hindi bukal sa puso yung kanilang pagbibigay. Maski na po, sako-sako ang pera ibigay mo sa gawain ng Panginoon. Kung ito ay hindi naman galing sa puso mo, wala kang kasiyahan, walang kagalakan na nadarama sa iyong pagbibigay. Wala pong halaga yan sa Diyos. Magpunta ka, wala kang pera. Wala kang may handog. Okay lang. Ano ang naihandog mo? Yung sarili mo. Yung espiritu mo. Yung pagpupuri mo, pagsamba, pagpaparangal sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Salamat po sa iyo, Diyos. That is what you can give to God. Pagdating po sa Diyos, hindi po pinag-uusapan kung magkano ang ibibigay mo. No. Your mere presence is what matters to God. Sa simbahan po. Hindi po tayo nagpapa-impress doon sa mga kaibigan po natin, sa mga kakilala. Hindi po tayo nagpapa-impress doon sa pastor. Hindi po tayo nagpapa-impress doon sa evangelist. Hindi po tayo nagpapa-impress doon sa choir member. Hindi po tayo nagpapa-impress doon sa mararaming dumadalo sa gawain ng Panginoon. What we are trying to do is impress God, impress Jesus, impress the Holy Spirit, none other, our Lord Savior, our Redeemer. Ito pong babaeng to, nagdala siya. Okay, nagdala siya. Praise God. Ano po ang ginawa niya na nung sa kanya ay nagdala? Verse 38, at lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan at siya'y nanangis. Ay, alam po, praise God. Ang sabi po rito, verse 38, at lumapit siya sa likuran ni Jesus
Sa gawing paanan, siya ay nanangis. Itong babaeng ito, hindi lamang po niya ini-offer ang kanya, ang lahat sa kanya, ano po? Hindi lamang po yung nagdala siya ng alabastro, ano po? Ipinakita po niya sa kanyang sarili. Ipinakita po niya doon sa mga nakakakita sa kanya. Ipinakita po niya ang isang magandang halimbawa. Walk the talk. No po. Alam niya makasalanan siya. Hindi siya karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano pong ginawa niya? Nagpunta siya sa likuran ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi lamang po doon sa likuran, kundi sa may paa, sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo. At siya po ay nananangis. Doon lamang po, without words, without any letters. Ano po? Maaring umuungol lang siya. Basta umiiyak lang siya. Nananangis siya sabi. Bakit po? Sapagkat alam niya sa kanyang sarili, siya ay makasalanan, hindi siya karapat-dapat na lumapit sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo man po, we are not worthy to come to our Lord Jesus Christ. But God made a way to make us worthy. Salamat po sa Diyos, salamat po sa Diyos. Napakabuti po niya sa atin. Hindi natin masukat, walang sukat ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-ibig sa atin. Hindi po natin kayang tumbasan ng mga salita, ng mga gawa, ang mga kabutihan ng Diyos sa atin. We can never level what God has done to us. Praise God. Sabi po rito, nandoon siya sa likuran ng ating Panginoong Jesucristo, doon sa paa. Yung po sinabi ni John the Baptist, nandito ang kordero ng Diyos. Dumarating ang kordero ng Diyos. Na ako ay hindi man lang karapat dapat magkalag ng tali ng kanyang sapatos. Lahat po tayo, wala po tayong karapatan magkalag ng tali ng sapatos ng ating Panginoon Jesucristo. Salamat po sa Diyos. Okay, sabi po rito, nananangis ang babae at lumuluha. Okay. Tuloy po natin pagbasa. Okay. Siya'y nananangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok. Hinagkan at pinahiran ng pabango. Natuluan ng luha ang paa ng ating Panginoong Jesucristo. Ang paa ng ating Panginoong Jesucristo, ito ay pinunasan niya ng kanyang buhok sapagkat labasa nga. Ito ay nahagkan ng babae at binuhusan ng pabango. Thank you, Lord. Nahagkan ng babae paan ng ating Panginoon Jesucristo. Pinupunasan niya ng kanyang buhok. Pinatutuyo niya ang nabasang luha doon sa paan ng ating at nilagyan po niya ng pabango. Doon po sa ibang bahagi, yung pong pabango na ibinuhos ng babae ito sa paanan ng ating Panginoon Jesucristo, humalimuyak sa buong kabahayan. Ano po ang nun? Ano po ang implication nun? Ano po ang ipinapakita nung humalimuyak ang mabangong samyo doon sa pabango na ibinuhos ng babae? Yung pong kanyang mga gawa, yung pong gawa ng isang Kristiyano, nakikita, naaamoy, na sisilip, nababantayan ang gawa ng isang Kristiyano. Tunay nga ba na ikaw ay mananampalataya? Nakikita ba sa iyo ang isang tunay na Kristiyano sa salita, sa gawa, at sa iyong mga kilos? O baka naman, doon lang sa church, doon lang sa bahay-sambahan, doon ka lang
malumanay magsalita. Pagdating sa bahay, sigaw dito, sigaw doon, utos dito, utos doon. Doon lang sa bahay-sambahan, doon ka lang mabait. Pakitang tao ang lahat. Pero pagdating sa pamilya, napakasungit mo. Humalimuyak. Ang bango ng pabangong binuhos niya sa kanya. Sa ating pong mga gawa, ito po yung mga pabango. Ito po yung ang ating pong mga gawa. Ito po ang mga pabango na ating naipapakita sa ating kapwa. Kristiyano ka nga, pero masahol pa sa hindi Kristiyano ang mga salita mo, mga gawa mo, mga kilos mo. Ang buhay mo ay walang tatak ng isang tunay na Kristiyano. Kaibigan ko, matuto po tayo sa babaeng ito na isang makasalanan. Ano po? Matuto po tayo. Tapos po doon sa isang bahagi po ng Biblia na yun, ang sabi pa, bakit ibinuhos yun? Bakit ibinuhos? Sayang daw. Yung pabango. Although, yung pong panahon na yon, yung pong pabango na yon na ibinuhos ng babae, ang halaga po noon ay 1 year wage, 1 taon po na sweldo ng isang manggagawa. Ang presyo ng pabango na yon na kanyang ibinuhos sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo. No po? Ngayon kung i-compute po natin, ngayon sa panahon ito, no po, yung minimum po natin ngayon, pagpalagay na natin 350, i-compute mo yan sa loob po ng 1 taon. Alam po niyo kung magkano ang presyo niyan? That is 144,000. Yun po, ibinuhos lang ng babae. Yung pong babae, wala siyang pakialam kung magkano yan. Basta ang mahalaga sa kanya, makapaglingkod siya, makapagbigay siya ng kasiyahan, makapagbigay siya ng kagalakan sa Panginoon. Makita ng mga tao na siya ay gumagawa ng ganito. Isang makasalanan na tao. Salamat sa Panginoon. Yung pong mga nagsasabi na wala silang kasalanan, na ano po ba niyo? Na lampasan po ba ninyo? O natapatan man lang ang ginawa ng babaeng ito? Nawa po ay matapatan po natin or malampasan po natin ang ginagawa. Ang sabi po ng Pariseo, na makita ito ng Pariseo, yung pong pagbuhos ng babae. Doon sa pabango sa apaan natin Panginoon Kristo. Nang makita ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, na sabi nito sa sarili, kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino at kung ano. Alam niya kung sino at kung ano uri ng babae ang umihipo sa kanya. Isang makasalanan. Bumalik na naman yung pagiging judgmental. Ano po? Hinahatulan yung mga tao. Dito po sa kung itutuloy po natin ang ating pagbasa, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, dumating ako sa bahay mo. Hindi mo ako binigyan ng hugas ng aking paa. Pero ang babaeng ito, ang kanyang luha, ang kanyang ginamit na panlinis sa aking mga paa. Hindi mo nga ako binigyan ng pamunas eh. Ang babaeng ito, ang kanyang buhok, ang kanyang ginamit ng pamunas. Hindi, wala kang ibinigay sa ang babaeng ito ang nagbigay ng pabango. Bilang simbolo sa aking nalalapit na pagkamatay. Kumbaga, inanoint na siya ng babae sapagkat malapit ng mamatay ang ating Panginoon Jesucristo sa panahong ito. Ang Pariseo, wala po sa kanya yung salitang walk the talk. Puro talk ng talk. Wala yung walk. Ang babae, puro siya walk. Wala yung talk. Hindi nga po siya nagsalita eh. Puro siya gawa, puro siya gumawa. Una po, narinig lang niya na siya po ng ating Panginoon Jesucristo ay nandoon. Pinuntahan niya. Hindi man siya inimbitahan. Yun po, initiative niya. Nung pangalawa po, hindi lamang po siya basta nagpunta doon. Mayroon po siyang dalawang
pang-offer niya. Ginamit po niya yung pabango. Ginamit po niya yung kanyang luha. Yung pabango upang humalimuyak ang kanyang gawa. Yung kanyang luha, ginamit niya upang hugas ng paa ng ating Panginoon. Yung kanyang buhok, ang ginawa niyang pang tuyo sa basang paa ng ating Panginoon. Kaibigan ko, ang pinapakita po ng mensaheng ito, huwag po tayong magsasalita kung hindi po natin kayang gawin. Walk the talk. Gawin po natin, magsalita po tayo ayon sa ating kakayanan. Huwag po natin i-judge yung iba. Sarili po muna natin. Do something for the Lord. Gumawa po tayo para sa Panginoon. Para sa ikaliligtas ng marami. Walk the talk. Lalo na po, tayo na Kristyano tayo po na tumatayo sa harapan, nagpapahayag ng salita ng buhay, nagpapahayag ng mabuting balita. Bigyan po natin ng respeto ang salita ng Diyos. Walk the talk. Kung ano po yung nakasulat sa Biblia ng ating nababasa, yun po ang ating gawin. Remember, lahat po tayo ay makasalanan. Lahat po tayo ay nagkasala. Salamat po sa Diyos. Tayo po ay kanyang binigyan ng pagkakataon na tayo po ay maging karapat-dapat sa kanyang harapan. Walk the talk. Tayo po ay manalangin. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Ama. Sambahin ka, O Diyos. Dakilahin ka, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Ama, pinupuri sinasambat nila. Dakila ka po namin. Napakabuti mo sa amin, O Diyos. Ama, karapat-dapat ka na purihin. Turuan mo po kami, O Diyos, na kung paano kami po ay tunay na makakagawa ng mga bagay na ayon po sa iyong banal na kalooban. Mapurihan ka, maparangalan ka, masamba, matakila. Sa pangalan po, Ama, ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus, sa presensya at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen at amen. Thank you, Lord God. Amen. Ngayon po, nais ko po na idalangin po natin yung maraming mga prayer request po. Mga prayer request po na patungkol po sa kagalingan. Tapos po yung mga trabaho na inaasam po na bawat sa akin. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Panginoon, kami po, O Diyos, ay patuloy na dumudulog sa dakilang harapan, O Diyos, Ama. Tinataas po namin sa dakilang pangalan, Panginoon, ang mga kapatid po namin, mga kaibigan, mga kakilala, mayroon po mga karamdaman, Diyos. Una po sa lahat, si Kuyang Nori, si Kuyang Willie, O God. Yes, para God. Ang mga kagalingan po para sa mga kapatid po namin ito, sa mga mahal sa buhay pa niyo. Iba pa po na aming mga mahal sa buhay na mayroong mga karamdaman, Diyos, na hindi na po namin mabanggit ang parangalan. Lord, abutin mo po sila. Kagalingan po para sa bawat sakala. I speak healing, O God, sa bawat sakala, O God. Complete healing. Ama, ganun din po, tinataas po sa dakilang pangalan si Pastora Joyce, Panginoon. Joyce Nikowski. Kompletong kagalingan, Panginoon, para sa kanya, O God. Yes, Father God. Kalusugan, kalakasan ng pangatawan para po kay Bishop J.C. Candelara, kay Mami Penny. Diyos, hindi man po namin sila kasama dito po sa Pilipinas. Maabot po sila, O Diyos, na yung mapagpalang kamay. Yes, Lord God. Ganon din po, Ama, tinataas po sa dakilang pangalan, God. Sister Pamela Pangilinan, O God. Lord, in Jesus' name, kagalingan po para sa kanya kay Pastora Rigichian, O God. Yes, Lord God. Salamat po, O Diyos, Ama. Tinataas po namin sila sa iyo. Maganon din po ang kabuuan po, Panginoon, ng CEMI Church, O God. Main Church, Tangle, Tuaw, San Manuel, dito po sa Herona, sa Dapdap, sa Huayan, O God, sa Anunas, sa Magalang. Yes, Father God. Lord, bawat isa po sa kanila, tinataas po sa atin ang pagpapala mo, Diyos, ang patuloy po maranasan ng mga anak ng mga iglesia ito na ikaw po ang pinangangaralan. Lord, ganoon din po, Panginoon, tinataas po sa dakilang pangalan ang mga humihiling po ng mga prayer request po para sa trabaho, God. Lord, tinataas po sa dakilang pangalan, Ama, ang application po ng aming anak na si Jane doon po sa Abu Dhabi, O God. Yes, Father God. Or Dubai, O God. Yes, Father God. Ama, ikaw po, O Diyos, ang aming inaasahan sa kami naninindigan, O God. Purihin ka, sambahin ka, O Diyos. Salamat po sa mga katugan. Sa pangalan po ng bugtong na anak. Si Kristo Jesus, salamat po.
Amen at amen. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, God. Yes, Father God. Hallelujah.